The Forgotten Chef King. Kabanata 7. Habang lumilipad kung saan-saan ang iniisip ni Marcus Ashford, muling umalangaw-ngaw ang kakaibang tunog sa lalala. Mabilis na pumagitna si Marcus sa harapan ni Cassandra Royce, mahigpit ang hawak sa hawak na kutsilyo at malamig ang tinig. Sino yan? Walang sumagot. Tahimik ang paligid, pero may mga damong bahagyang gumagalaw. May kung anong kumikilo sa loob. Kinabahan si Marcus. Diyos ko, baka may mabangis na hayop dito sa burol. Mas hinigpitin pa niya ang kapit sa kutsilyong pangkusina. Muli na namang sumirit ang tunog na iyon. At bago pa man makagalaw, kumilos si Marcus. Mabilis niyang iniangat ang braso at, sa isang iglap, binitawan ang mabigat na cleaver na parang punyal na lumipad patungo sa kumpol ng damo. Aba, teka. Kasunod noon ay isang malakas na sigaw mula sa damuhan. Napaangat ang kilay ni Marcus. Tao. Naku, baka nasaktan ko. Chef man siya, alam ng lahat na hindi lang sa pagluluto magaling si Marcus, malakas din ang katawan, lalo na ang palso. At mula nang muling isilang sa mundong ito, sinasadya na niyang sanayin ang kanyang lakas. Kaya ngayong inihagis niya ang kutsilyo, taglay nito ang bigat at lakas na kayang samiren ng kahit matibay na kahoy. Sa isang malutong na klaaang. Naputol ang kalahating taas na damo. Dumiretso ang kutsilyo at bumaon sa isang punong locust, tinamaan pa ang isang makapal na sanga. Sa lakas ng tama, nabali agad ang sanga at bumagsak. Kung tao ang tinamaan, siguradong buhay ang kabayaran. Agad na tumakbo si Marcus papalapit, nag-aalala. Pero paglapit niya, isang pamilyar na balto ang lumabas mula sa damuhan, matangkad, matikas, at halatang galit na galit. Si Gareth Stone. Ang dating maayos na buhok ay may malaking bahagi ngayong bawas, parang binuhusan ng kumukulong tubig o dinaanan ng kawali. Ikaw. Hindi napigilan ni Marcus ang mapangiting reaksyon. Akala ko kung sino na, muntik na yun ilang milimetro na lang. Halatang nina si Cassandra. Lumapit siya, nakapamewang at tumitig kay Gareth. Kuya Gareth, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba kami ng palihim? Nahaplos ni Gareth ang nabawasang buhok sa kanyang noo. Tinapunan muna niya ng masamang tingin si Marcus bago ngumiti ng pilit kay Cassandra. Utos to ng boss. Trabaho lang, Cassandra. Wala akong magagawa kung yun ang bilin. Natroma ako sa gulat. Inis na reklamo ni Cassandra. Ako rin, muntik na akong matroma, sarkastikong sagot ni Gareth, sabay tingin sa kutsilyong nakabaon pa sa puno. Kung di lang ako mabilis umiwas, patay na siguro ako ngayon. Kinuha ni Marcus ang kutsilyo mula sa puno, pinunasan ito ng maingat. Para sa isang tunay na chef, parang hiyas ang kutsilyo, hindi dapat magasgas o mapurol. Nang masiguro niyang wala itong pinsala, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Lalo namang naasar si Gareth. Pwede ba, ako rin sana alalahanin mo. Reklamo nito habang itinuro ang ulo niya. Actually, bagay sa'yo yung hairstyle mo ngayon, pang-aasar ni Marcus, sabay tanong, pero seryoso, bakit ka ba sumusunod sa amin? At anong ginagawa mo sa damuhan? May insekto lang na pumasok sa damit ko, ang Katie, kaya kinamot ko. Kung hindi lang sa Katie, gamit ang Special Forces stealth skills ko, hindi nyo ako mahuhuli. Tumango-tango pa si Gareth na parang ipinagmamalaki ang sarili. Ngunit agad na nalipat ang tingin niya sa bagong lutong manok na tinatawag nilang leaf chicken. Amoy pa lang, parang langit. Kaya pala nagpakita, naaamoy ang ulam. Napailing si Marcus. Maya-maya, naupo silang tatlo para kumain. Hindi natuwa si Cassandra, isang malaking dagdag sa kakain ay si Gareth pa, na halatang may kapasidad kumain para sa dalawa. Kaya't mabilis na bumulong si Marcus sa kanya, huwag kang mag-alala. Kapag gusto mong kumain ulit, dalhin kita rito, tayo lang, ako mismo magluluto. Alam ko pa ibang style ng roast chicken bukod dito. Agad na gumaan ang mukha ni Cassandra at ngumiti. Napairap si Gareth. Alam niyang isa na namang patagang panliligaw ni Marcus yun pero, epektibo naman sa batang ito. Pagkatapos, halos kalahati ng buong manok ay nilantakan ni Gareth, at ang karamihan ng tira ay napunta kay Cassandra. Kahit payat at maganda ang pangangatawan nito, halatang malakas kumain pero hindi tumataba. Nang matapos ang kainan, bitbit ni Marcus ang tatlong manok na bibilhin nila. Nagtanong si Gareth habang bumababa ng burol. Akala ko para sa lutuin mo kay Sian Bridgeton to. Hindi ba mga 5 o 6 na araw pa yun mula ngayon? Bakit ngayon mo na dinadala? Importante ang pagpili at paghahanda ng sangkap, sagot ni Marcus. May espesyal akong paraan para mas umangat ang lasa ng karne. Kakainin sila ng partikular na pakain bago patayin, para mas pino at masarap ang karne. Tumango si Gareth.
Kung ganun, siguradong matutuwa yung Koreanong veterano sa putahe mo. Siyempre. Para sa akin, si Marcus Ashford ang pinakamahusay na chef. Dagdag ni Cassandra na parang proud na tagahanga. Baba silang tatlo na may ngiti sa labi. Pagdating sa may chicken farm, binayaran nila kay Damian Brown ang 3 manok kasama na ang isang kinain na. Pagkaabot ng bayad, biglang nagsalita si Marcus. Boss Damian, gusto ko sanang kausapin ka tungkol sa negosyo. Nego, sayo. Napakunot ang noo ni Damian, pero kumislap ang mata. Anong klaseng negosyo, Mr. Ashford? Nakatingin si Cassandra at Gareth, nagtataka kung anong binabalak ni Marcus. Ito, sagot ni Marcus habang nakatanaw sa burol ng Primrose Hill, gusto kong mag-invest sa chicken farm mo at magpatayo ng kulungan para sa manok. Ano sa tingin mo? Napaisip si Damian. Mr. Ashford, sinabi ko na kanina, mahirap paramihin ang ganitong manok. Kahit ako, wala pang gaanong karanasan. Sa maliit na bilang, pwede pa, pero sa dami, mahirap alagaan. Ngumiti si Marcus. Walang problema. Ako ang gagasto sa kulungan. Sundin mo lang yung mga ipapagawa ko. May lupa ka, may tao ka. Kaya natin to. Kapag nagtagumpay, palalawakan natin. Sa simula'y nagdadalawang isip si Damian. Pero nang marinig niyang si Marcus ang gagastos at wala siyang mawawala, pumayag na rin siya. Kumuha sila ng papel at lapis para i-drawing ang plano ng kulungan. Isang maliit na test coop muna ang gagawin, kayang mag-alaga ng 500 manok sa isang cycle. Broiler na madaling patabain ang gagamitin. Sa kapital na 20,000 pesos, kakayanin sa loob ng 2 buwan bago ihain. Mas madali itong alagaan at hulihin kumpara sa manok na pakalat-kalat sa bundok. Habang nagsusulat si Marcus ng mga detalye, unti-unting nababago ang tingin ni Damian sa kanya. Kanina, akala ko isa lang tong mayabang na chef na may pera. Pero ngayon, halata, may tunay na alam at diskarte ang taong to. Mabagal ngunit elegante ang pagdadrive ni Marcus Ashford pabalik sa kanilang komunidad gamit ang mamahaling kotse ni Carl Harrington. Nasa tabi niya si Cassandra Royce, na tahimik lang na nakamasid sa labas ng bintana. Samantala, si Gareth Stone naman ay sumunod sa kanila sakay ng inuupahang motorsiklo, may dalang 3 buhay na manok na nakasiksik sa isang maliit na kulungan. Pagdating sa community gate, ipinarada ni Marcus ang kotse. Bumaba si Gareth mula sa motorsiklo at lumipat sa loob ng sasakyan ni Carl, kailangan niya rin itong isauli sa may-ari. Ang sarili niyang kotse ay naiwan pa sa car wash at mamaya pa niya iyon kukunin. Ngumiti si Marcus at sinabing, "Pakisabi kay Carl, maraming salamat sa pagpapagamit ng kotse. Ang komportable pala nito." Pagkatapos nilang magpaalam kay Cassandra, umakyat si Marcus sa rooftop ng kanilang building dala ang 3 manok. Madalang napupuntahan ang lugar na iyon at puno ng mga lumang gamit, kaya't doon niya naisip ipwesto ang mga manok. Wala kasing sapat na espasyo sa kanyang maliit na kwarto, at higit sa lahat, ayaw niyang makita ni Jenny Clark ang mga manok na iyon. Alam niya, kapag oras na para katayin, masakit iyon sa isang inosenteng dalaga. Kaya kanina pa lang, sinigurado niyang wala ito nang ipunan niya ang mga manok mula sa farm. Matapos ayusin ang kulungan, tumawag si Marcus kay Connor Edwards. Makalipas ang ilang minuto, dumating ito dala ang karne ng tupa. Inabot ni Marcus ang na-marinate na karne at itinuro ang tamang paraan ng pagsalansan sa barbecue stick. Tahimik at maingat namang nakinig si Connor, halatang gusto niyang matutunan ang lahat ng teknik. Samantala, matapos ihatid ni Gareth si Cassandra sa villa sa labas ng syudad, dumiretso siya sa bahay ni Carl Harrington para isauli ang sasakyan. Sa loob ng bahay, tulala at halatang iritado si Carl. Sa umaga pa lang ay nabuwisit na siya, una, dahil pininturahan ng mischief no. 3, ni Cyril Clark ang kanyang kotse, at pangalawa, dahil napilitan siyang pahiramin ng sasakyan si Marcus Ashford. Pinilit ni Gareth na magmukhang masaya habang tinatanong. Hindi ka nakasama kay Cassie kanina. Alam mo ba kung nag-enjoy siya? Masaya siya, simpleng sagot ni Gareth. Kilala ni Gareth ang sitwasyon, halata namang may gusto si Carl kay Cassandra. Pero iba si Isaac Roy sa karaniwang magulang. Hindi siya mahigpit sa young love. Sa halip, mas gusto nitong bantayan mula sa malayo para masiguro lang na walang mananakit sa anak. Si Gareth, na matagal nang kasama ng pamilya, ay itinuring na ring kapatid si Cassandra. Kaya natural lang na sinusuri niya ang bawat manliligaw nito, at sa totoo lang, hindi siya bilib kay Carl Harrington. Inabot niya ang susi pabalik kay Carl at ngumiti. "Carl," sabi ni Marcus, "maraming salamat sa pagpapagamit mo ng kotse. Kung wala ka, malamang hindi naging matagumpay ang trip namin ngayon." Halos lumabas ang ugat sa sentido ni Carl.
Pilit niyang pinanatiling mahinahon ang boses. Ginawa ko lang yun para kay Cassie. Hindi ko maatim na sumakay siya sa bus, masyado siyang mahalaga para doon. Oo, at sabi rin ni Marcus, pasalamatan ka daw niya para kay Cassie. Dagdag ni Gareth na may mapanuksong ngiti. Parang gusto nang sumabog ni Carl. Si Marcus pa ang pinasalamatan ni Cassie. Napilitan siyang magtanong. At, may sinabi ba si Cassie para sa akin? Ngumiti si Gareth. Meron. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa'yo, para kay Marcus. Wala nang masabi si Carl. Sa mismong sasakyan niyang ginamit, si Marcus pa ang naging malapit kay Cassie. Naramdaman niyang para siyang spare tire na hindi kailanman gagamitin. Tahimik siyang pumasok sa bahay, bitbit ang galit na pilit niyang nilulunok. Si Gareth naman ay nanatiling nakatayo, may bahid ng matamis na tagumpay sa kanyang ngiti. Mabilis lumipas ang mga araw, at dumating na ang araw na hinihintay, ang espesyal na handaan para kay Sian Bridgeton. Maaga pa lang, nakaabang na sa harap ng building ni Marcus si Charles Preston, kasama si Edwin Harper. Nakaupo sila sa loob ng kotse, pero halata ang pagkabagot ni Charles. Master, aakyat ba tayo? Ang tagal naman niya, reklamo niya. Umiling si Edwin, halatang kinakabahan. Huwag na huwag lang niyang makikita ngayon ang tinuturing niyang Little Devil, si Cyril Clark. Hindi nagtagal, bumaba si Marcus dala ang kulungan ng manok at ilang plastic bag. Mabilis na bumaba si Edwin para salubungin siya at alalayan sa mga bitbit. Paimpel rin siyang tumingin sa loob ng building, salamat at wala roon si Cyril. Nakasilip si Edwin sa dala ni Marcus, mga gulay, pampalasa, at 3 buhay na manok. 2 broiler, at 1 maitim na Tibetan pheasant na buhay pa at tila galit na galit sa kulungan. Bakit buhay pa? Hindi ba't dapat katayin na bago dalhin? Tanong ni Edwin, medyo nagtataka. Ngumiti si Marcus. Mas masarap ang karne kapag sariwa. Ilang araw ko na itong inaalagaan, tiyak malambot at malasa ang laman. Napangiwi si Charles Preston nang makita ang manok. Paano kung tumae sa loob ng kotse niya? Pero dahil nandoon si Edwin, napilitan siyang pagbuksan ng pinto. Habang umaandar, tinanong niya. Marunong ka bang magkatay, Mr. Ashford? Siyempre. Ang tunay na chef, dapat marunong sa lahat, mula sa paghahanda hanggang pagluluto. Tugon ni Marcus. Napahinto si Charles, bahagyang na-offend. Ilang taon na siyang chef pero hindi siya marunong magkatay. Sinabayan pa ni Edwin ng, tama. Kailangan kabisado ng chef ang lahat ng proseso. Natahimik na lang si Charles, pero sa loob-loob niya, mas lalo siyang naiinis kay Marcus. Samantala, sa harap ng The Westbridge Hotel, nakapwesto si Joseph Evans kasama ang ilang piling waiter. Isinara nila ang hotel para sa espesyal na kaganapan. May mga inimbite ring media para mas lalong kumalat ang balita. Pero matalino si Joseph, hindi niya sinabi na para kay Sian Bridgeton ang handaan. Ang lumabas lang ay si Edwin Harper, isang 5-star chef, ang magluluto. Kung pumalpak, si Edwin ang mapapahiya. Pero kung magtagumpay, siya, bilang may-ari, ang kakapital sa tagumpay na iyon. Maya-maya, natanaw nila ang isang kakaibang itim na kotse. Mukhang ordinaryo, pero sa mata ng eksperto, iyon ay isang custom-made na low-carry vehicle, matibay, protektado, at kahit bomba ang sumabog sa tabi, ligtas ang sakay. Huminto ito sa tapat ng hotel. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at bumaba ang isang payat na matandang lalaking may tungkod. Mula sa dumating na itim na kotse, bumaba ang isang matandang lalaki. Halata ang katandaan sa kanyang anyo, kulubot ang balat, maputi ang buhok, ngunit kapansin-pansin ang tindig, tuwid ang likod, maayos ang suklay, at matalim ang mga mata. Hindi ito mga matang malabo at pagod gaya ng karaniwang matanda, kundi mga matang sanay tumimbang ng tao at mag-utos. Isang marahang hampas ng tungkod sa batong sahig, at direkta siyang tumingin sa The Westbridge Hotel. Siya ay si Sian Bridgeton, 99 na taong gulang, at isa sa mga huling nabubuhay na saksi ng tinaguriang vegetarian movement. Siya ang nagtatag ng Bridgeton Group, isa sa pinakamalalaking kumpanyang Briton, at kilala rin bilang isang renombradong foodie. Kahit walang sinasabi, ang presensya niya'y nagbabadya ng kapangyarihan, tila ba mismong hangin sa paligid ay sumusunod sa kanyang awtoridad. Kumidlat ang mga kamera ng mga reporter na inimbitahan ni Joseph Evans. Mabilis itong sumalubong, may ngiting pilit at bahagyang nakayuko. Mr. Bridgeton, ikinagagalak ko kung nandito kayo. Ngumisi ng malamig ang matanda. Hindi ba't halata? Nandito na nga ako. At sino naman yang kasama mo? Biglang nanigas ang ngiti ni Joseph Evans. Mula naman sa kabilang pinto ng sasakyan, lumabas ang isang dalagang humigit kumulang 23 o 24 anyos.
Mahaba ang kanyang buhok, kasing itim ng gabing walang bituin, at nakalugay na tila kumot ng seda sa kanyang mga balikat. Perpekto ang hubog ng mukha, subalit malamig ang ekspresyon, animoy reyna na sanay sa paghanga ngunit bihira sa paglapit. Lalong kapansin-pansin ang mahahabang binti niyang balot ng maong, na parang iniukit para magpahinto ng oras sa sinumang makakita. Ang lamig ng kanyang anyo'y may halong gilas, isang kagandahang hindi basta-basta naaabot. Magiliw siyang lumapit sa matanda at kumapit sa braso nito. Masaya niyang binati si Joseph Evans. Kayo po ba si Manager Evans? Malamig ngunit malinaw ang boses niya. Alam niyo bang si Chef Edwin Harper sa restaurant ninyo ay magluluto ng espesyal na hapunang manok para kay Lolo? Hindi na po siya makapaghintay. Napatingin si Joseph Evans kay Bridgeton. Ngunit imbes na tuwa, tila nakapaskil sa mukha ng matanda ang ekspresyon ng taong parang may utang sa kanya ng daan-daang dolyar. Agad siyang ngumiti ng pilit. Mr. Bridgeton, pasok po kayo. Sa katunayan, isinara ko pa ang restaurant ngayon bilang pasasalamat sa inyo. Isang mahusay na restaurant, sarado para pasalamatan ang bisita. Kung ako ang may-ari nito, unang-unang matatanggal ka sa pagiging manager. Single ni Bridgeton, malamig ang tinig. Mabilis na naghanap ng palusot si Evans. Ay, para lang po hindi kayo maistorbo. Kalokohan. Putol ng matanda, bago na unang pumasok sa The Westbridge Hotel. Sumunod ang dalaga, mahinahong nakapulupot pa rin sa braso nito. Napangiwi si Evans. Matagal na niyang narinig ang masungit na reputasyon ng matandang Koreano, ngunit ngayong personal niya itong nasaksihan, tila lalo pa itong mas mabangis kaysa sa mga kwento. Bago pa tuluyang makapasok ang maglolo, biglang may huminto sa hindi kalayuan. Isang kotse, kilala ni Evans na kay Charles Preston iyon. Ngunit sa pagbukas ng pinto, kaguluhan agad ang sumabog, may malaking siwang ang hola ng manok, at mula roon, tila mabangis na bagyo ng balahibo ang sumirit palabas. Isang Tibetan pheasant, ang pinakamahirap hulihin sa lahat, ang naglulandag at lumilipad sa paligid. Nagliparan ng balahibo, nagtakbuhan ang mga tao, at ang manok ay paikot-ikot sa harapan ni Marcus Ashford at Edwin Harper na abala sa paghabol dito. Sa gilid, hindi napigilan ng dalaga ang isang ngiti, isang biglaang pagsilay ng rosa sa gitna ng nagyayelong taglamig. At sa kanyang pagngiti, tila huminto ang mundo. Ilang segundo pa'y nanatili ang kanyang mga mata kay Marcus Ashford, at marahil, napansin iyon ng manok dahil ito'y palipad-lipad sa mismong paligid ng chef na para bang siya lamang ang kilala nito. Hindi gaanong pinansin ng mga reporter si Marcus, ngunit nang masulyapan nila ang ngiti ng dalaga, napahinto sila't natulala. Yan ang paboritong apo ni Mr. Bridgeton, si Sophie Bridgeton, bulong ng isang mamamahayag. Laging kasama ng matanda kahit saan pumunta. Sa huli, nahuli rin ni Edwin Harper ang ligaw na manok, ngunit may guhit ng dugo sa kanyang noo dahil sa mga pakpak nito. Si Charles Preston naman, halos mangiyak-ngiyak hindi sa sugat kundi sa kalagayan ng kanyang minamahal na sasakyan, gasgas ang mamahaling leather seats, pon ng balahibo, at may ilang bakas ng dumi ng manok. Namumula ang mga mata nito sa galit. Marcus, bakit hindi mo binantayan tong manok na to? Bahagyang ngumisi si Marcus, hawak pa rin ang leeg ng tibok na pheasant. Baka ayaw lang ng kotse mo. Wala akong magagawa. Umismid si Charles, ngunit bago pa makasagot, tinapik siya sa puwet ni Edwin. Tigilan mo na yan. Si Mr. Bridgeton nandyan na, magluluto pa tayo. Sa kusina ng The Westbridge Hotel, abala ang lahat ng chef. Hindi basta pagkain ang pakay ni Bridgeton ngayon, ito ay isang tasting, isang pagtatanghal para sa isang kinikilalang hari sa larangan ng pagkain. Ang chicken dinner ni Marcus Ashford ang inaasahang tampok, ngunit iba pang putahe ng hotel ang ihahain din para pasikatin ang lugar. May knuckle ang espesyal na pwesto para kay Marcus. At dahil sa kanyang sikat na spicy chicken kamakailan, iginagalang siya ng ibang chef, pero nang makita nilang 3 buhay na manok ang dala niya, napakunot ang noo nila. Sa hotel, sanay silang lahat sa ready-to-cook na karne. Hindi sila ang gumagawa ng pagkatay. Hoy! Trabaho na! Ang bisita natin ay hindi basta-basta, kapag pumalpak kayo, tapos kayo. Sigaw ni Edwin Harper. Tumahimik ang lahat, ngunit agad ding bumalik ang ngiti ng matabang chef nang lumapit kay Marcus. Bro, tulungan na kita. Hindi na. Tumayo ka na lang dyan. Walang pakialam na sagot ni Marcus. At sa tabi, may ilang chef na nagsisimula ng menas. Mula sa kusina ay umalangaw-ngaw ang ilang hagikak at sigaw ng mga manok, kasabay ng pagtilamsik ng dugo. Napahinto ang mga chef at napatingin, halos mabitawan ang hawak nilang kagamitan.
Sa harap nila, mabilis at sanay ang kilos ni Chef Marcus Ashford, isang hiwa, isang tadtad, at ang buhay na manok ay mabilis na nadyugo, nalahiran ng mainit na tubig, nalapnusan ng balahibo, at nalinis ang mga lamang loob. Sa isang iglap, nakahanda na itong iluto. Duguman at matalim ang tanawin, hindi ito nakakadiri. Sa halip, ang bawat galaw ni Marcus ay parang choreographyang walang sabit, mabilis, eksakto, at parang may sariling ritmo. Para bang pinapanood nila ang isang mahiwagang sayaw na kay sarap panoorin. Pagbalik ni Charles Preston mula sa paghinto ng sasakyan, 3 manok na ang nakahilerang malinis sa chopping board. Walang aberya sa trabaho ni Marcus. Ngunit bago pa man siya makalapit, sumigaw si Edwin Harper na tila ayaw nang may magtambay. Oh, tama na yan. Balik sa trabaho. Hindi ito palabas para sa inyo. Agad na nagbalik sa kanya-kanyang gawain ang mga chef. Bilang head chef, si Edwin mismo ang magluluto ng espesyal na putahe para sa kagalang-galang na si Sian Bridgeton. Ngunit imbes na gawin ang sariling paborito niyang spicy eggplant puri, pinili niyang ihanda ang spicy chicken, ang recipe na si Marcus mismo ang nagturo sa kanya. Tahimik namang nagsuot ng puting chef uniform si Charles at sumama sa trabaho. Ngunit lihim ang kanyang plano, ang tingin niya ay hindi kay Marcus, kundi sa range hood sa ibabaw nito. Doon niya ikinabit kahapon ang isang maliit na kamera. Plano niyang hulihin sa video ang buong proseso ng pagluluto ni Marcus. Para sa kanya, hindi sapat na basta lang kilalanin si Marcus, gusto niyang makuha ang sikreto. Sa isip ni Charles, hindi lang siya ang may karapatang magluto ng mga sinaunang recipe. Kapag ako'y natuto, tiyak lalampas ako sa kanya. Lumipas ang mahigit kalahating oras. Sa ikalawang palapag ng The Westbridge Hotel, sa isang marangyang silid kainan, pawis na pawis si Joseph Evans kahit malamig ang aircon. Katabi niya ang kagalang-galang at halos 100 taong gulang na si Sian Bridgeton, nakapikit, payat ngunit matikas, at halatang walang interes sa paligid. Nasa likod niya si Sophie Bridgeton, ang magandang apo na may karismang pangreyna, banayad na minamasahe ang balikat ng matanda. Si Joseph ay may nakahandang mga papuri at kwento, ngunit matapos ang tensyong nangyari sa pintuan kanina, parang natuyuan siya ng laway. Pinunasan na lang muli ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. May kumatok. Agad siyang napatayo at binuksan ang pinto. Nandoon ang mga waiter, dala ang mga pinggang bagong lutong putahe mula sa kusina. Ngumiti si Joseph, nagayos ng upuan, at inalok. Mr. Bridgeton, ito po ang aming mga tampok na putahe. Matikman niyo po sana. Idinilat ng matanda ang mata, tumingin sa lamesa, mga putaheng niluto mula pa alas 6 ng umaga, maingat sa bawat detalye. Sa isip ni Joseph, hindi nila kailangan si Marcus. Sapat na ang mga chef ng hotel para mapabilib ang haligi ng larangang kulinarya. Pero, ano tong mga kalokohan? Biglang kumalabog ang kamay ni Sian sa mesa. 5-star ang hotel na ito, at ganito kayo maghanda para sa bisita. Nasaan ang hinahandang chicken dinner? Alisin yan lahat. Pati itsura, nakakawalang gana. Parang batang nagtatampo, ngunit isang batang nakakatakot kapag nagalit. Nagkanda utol si Joseph. Mr. Bridgeton, ito po ang mga tampok naming putahe. Baka po, ano? Tuturuan pa kita. Putol ng matanda, malamig ang tingin. Ngumiti si Sophie at ipinaliwanag. Manager Evans, dumating si Lolo para sa chicken dishes na napangakoan ninyo. Kung wala niyan, kahit gaano karangya ang hotel, hindi siya interesado. Napilitan si Joseph na ipaalas ang mga pagkain. Nasa isip niya, kailangan na niyang umasa kay Marcus. Pero bago makalabas ang mga waiter, muling nagsalita si Sian. Teka muna. Yang isa, dalhin dito. Tinuro niya ang spicy chicken na gawa ni Edwin Harper. Lumapit si Joseph, iniharap ang pinggan. 2 subo ang tinikman ng matanda, una, mabagal at sinisiyasat ang lasa. Ikalawa, mas mabilis. Tahimik. Halos hindi makahinga si Joseph. Medyo interesante, bulong ni Sian, bago agad umiling. Pero sablay sa apoy, medyo tuyo ang manok, may kulang sa timpla. Ano ang tawag dito? Spicy chicken po, sagot ni Joseph. Binili po namin ang recipe sa halagang 120,000 pesos. Sulit ang presyo, tango ng matanda. At yung iba, pareho rin bang antas nito? Nagniningning ang mata ni Sian nang marinig na may iba pang chicken dishes mula sa parehong pinagmulan. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo agad. At tawagin din ang chef. Nagmadaling lumabas si Joseph. Ngunit kahit paano, alam niyang hindi nakumbinsi ng spicy chicken ang matanda, kapag kulang sa perpeksyon, nawawala ang gana ng isang ganap na food connoisseur. Sa kusina, nag-aabang ang mga chef. Kanina pa sila sabik sa magiging reaksyon ng matanda.
Ngunit mabilis na dumating ang waiter, dala ang balita. Hindi niya tinikman ang kahit isa sa inyo, maliban sa spicy chicken ni Master Edwin Harper. 2 subo lang, tapos may komento sa depekto. Natahimik ang lahat. Sa pintuan, dumating si Joseph, halos hingal. Handa na ba ang putahe ni Marquez? Siya ang inaasahan ngayon. 1 linggo na ang nakalipas mula nang italaga si Chef Marcus Ashford para palitan si Edwin Harper sa pag-asikaso kay Sian Bridgeton. Noon, marami sa mga chef ang hindi kumbinsido, masyado raw mayabang si Marquez, at kahit may talento siya, sapat ba iyon para magluto para sa isang tanyag na kritiko ng pagkain gaya ni Sian Bridgeton? Pero ngayong mismong si Sian Bridgeton ang nag-utos na alisin ang mga nakahandang putahe bago pa man ito malasahan, napilitan ng buong Westbridge Hotel na umasa kay Marcus Ashford. Pagkarinig sa sinabi ni Joseph Evans, sabay-sabay na napalingon ang mga chef sa binatang abala sa kusina. Para bang daman ni Marquez ang mga matang nakatuon sa kanya, kaya't ngumiti ito at nagsabi, tapos na. Agad nagsisiksikan ang mga chef papasok sa kusina. Sa harap ni Marquez ay 4 na putahe sa chopping board, 1 malamig na ulam at 3 mainit. Wala man sa mga ito ang mabagsik na anghang ng spicy chicken, kapalit naman nito ay isang amoy na nakakabighani. Si Edwin Harper, na kanina pa may lungkot sa mukha dahil sa negatibong komento ng matandang Koreano sa kanyang niluto, ay biglang napangiti nang makita ang mga obra ni Marquez. Brother, ano-ano ba yang mga putahe? Tanong niya. Habang pinupunasan ni Marquez ang kamay gamit ang tuwalya, ngumiti ito at nagsimulang magpakilala ng bawat putahe. Ito, sabay turo sa isang mangkok ng may sabaw, ang tinatawag na chicken stewed with mushrooms. Gamit ang Tibetan pheasant na nakuha natin kanina. Napansin ni Marquez na bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Charles Preston, halata pa ring iniinda ang nasirang sasakyan dahil sa ibon na iyon. Bukod sa manok, espesyal din ang kabuting ginamit dito, wild hazel mushrooms na kinuha pa ng isang matandang magsasaka sa bundok. Ang lambot at linamnam nito, kapag pinagsama sa Tibetan pheasant, ay lumilikha ng kakaibang sarap. Sunod na itinuro ni Marquez ang isang ulam na simple ang anyo ngunit bumabalot sa paligid ang amoy ng alak. Ito naman ay drunken chicken. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pa na kabaligtaran nito, makulay, mapula, maputi, may berde at dilaw, na tinawag niyang drunken chicken. Humanga ang mga chef, magkaiba ngunit magkaugnay ang dalawang ito, simple at komplikado, ngunit parehong may lalim ng lasa. Pagkatapos ay bumaling ang lahat sa huling putahe. Mukhang pinakasimple sa lahat, isang malamig na ulam na tila pinaghalo lamang ang hiniwang balat ng manok at pipino. Para sa ilan, tila hindi bagay sa 3 nauna. Napakunot ang noo ni Charles Preston. Alam niyang kahit simple ang cold dish, mataas din ang antas nito kung tama ang paggawa. Kaya't nang makita niyang may malamig na ulam din si Marquez, hindi siya mapakali. Mr. Ashford, anong espesyal sa ulam na yan? Braised chicken in red sauce with shredded cucumber, sagot ni Marquez na may ngiting banayad. Isa itong ulam mula sa 328 dish set ng The Windsor Imperial. Isa ito sa tinatawag na extremely high-end level dishes, hindi marangya sa sangkap pero ang lalim ng lasa at antas ay pambihira. Nabulabog ang lahat ng chef. Anong? The Windsor Imperial. Di ba yun ang piging sa palasyo noong unang dynasty? Ganito ka-simple, pero ganon kalaki ang kasaysayan. Lalo pang nanigas ang panga ni Charles Preston. Mr. Ashford, alam ko na sa Windsor Imperial, walang ulam na basta-basta lang. Lahat pinag-iisipan at ginagamitan ng pinakamataas na kasanayan. At itong simpleng salad. Sumeryoso ang tinig ni Marquez. Sa pagluluto, hindi lang ito tungkol sa teknika, ito'y tungkol sa antas. Alam niyang hindi kumbinsido ang kausap, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Tumalikod siya at tumingin kay Joseph Evans. Manager Evans, ihain mo na ang mga ito. Si Sian Bridgeton na ang baalang humusga. Kaagad namang ipinahanda ni Joseph Evans ang mga waiter para dalhin ang 4 na putahe. Habang ang ibang chef ay sabik at kinakabahan sa magiging reaksyon, si Marquez ay kalmado lamang at nagsimula ng magligpit ng gamit parang alam niyang wala siyang dapat ipag-alala. Sa isip niya, kung hindi magustuhan ni Sian Bridgeton, ibig sabihin may problema sa panlasa niya, hindi sa luto ko. Ngunit bago tuluyang makalabas ng kusina, sandaling natigilan si Joseph Evans. Alam niyang gusto ni Sian Bridgeton na tawagin ang chef na gumawa ng putahe. Ngunit sa isip niya, kung ipapahayag kung gawa ito ni Marquez, baka bumaba ang tingin sa reputasyon ng hotel, at ayokong lalo pang sumikat ang batang to. Kaya't imbes na si Marquez ang isama, bumaling siya kay Edwin Harper. Master Harper, sumama ka sa akin. Gusto kang makita ni Mr. Bridgeton. Nagulat si Edwin. Ako.
Hindi ba't hindi nagustuhan ni Sian Bridgeton ang spicy chicken ko? Wala nang tanong, sumama ka na, mabilis na putol ni Joseph. Samantala, si Marcus ay patuloy sa pag-aayos ng gamit, iniisip kung may oras pa siyang mag-marinate ng tupa pag-uwi. Pagdating ni na Joseph at Edwin sa pribadong silid, nakahain na ang 4 na putahe. Tahimik na tinitingnan ni Sian Bridgeton ang mga ito, seryoso ang mukha. Kinuha nito ang chopstick, kumuha ng kaunti mula sa drunken chicken, at isinubo. Biglang nagiba ang ekspresyon ng matanda, mula sa pagiging walang gana, bahagyang namilog ang mga mata, tila na sorpresa sa sarap. Bumaling ito kay Joseph, tapos kay Edwin. Ikaw ba ang gumawa nito? Babuka pa lang sana ang bibig ni Edwin para sumagot, pero mabilis na sumingit si Joseph. Oo, si Master Harper po ang gumawa ng lahat ng yan. Napatingin si Edwin kay Joseph, nagtataka kung bakit nagsisinungaling ito. Ngunit mabilis na kinindatan siya ni Joseph, at dinugtungan, pati po yung spicy chicken kanina, siya ang may gawa. Tumigil si Sian Bridgeton. Mabagal na ibinaba ang chopstick, tapos tinitigan si Edwin. Ikaw ang gumawa ng spicy chicken, at pati nitong 4 na putahe. Kasi, sisimulan pa lang ni Edwin ang pagpapaliwanag nang biglang sumabat si Joseph. Oo, siya po, Mr. Bridgeton. Isa siyang 5-star chef. Lumapit ka nga rito, malamig na putol ni Sian Bridgeton. Nagulat si Joseph pero lumapit, pilit na nakangiti. Ano pong may pag-uo? Sa tingin mo, turo ni Sian Bridgeton sa kanyang bibig, ano to? Bibig po ninyo. Alang-inang sagot ni Joseph. Bibig ng sino? Bibig po ninyo. Pak! Isang malakas na sampal ang dama po sa mukha ni Joseph. Nagugat ang galit sa boses ni Sian Bridgeton. Kung alam mong bibig ko ang kumakain ng mga pagkain, sa tingin mo ba hindi ko kayang malasahan ang kaibahan ng spicy chicken mo at nitong 4 na putahe?